Nung mga taon na bulag ka sa pag-ibig, may nagawa ka na bang mga sakripisyong may mabigat na kapalit? Bilis! Kailangan agad isagawa ang paglilinis ng matres. Ako, nasa bag ko ang ID ko at bank card. Kunin na lang dun yung bayad. Miss Lou, anong pakiramdam mo? Ang bata. Nung dinala ka sa ospital, wala na ang bata. Ngayong gising ka na. Oo nga pala. Kailangan mo pang manatili rito ng 2 araw. Magpahinga ka muna. Kapag gumaling ng katawan mo, huwag kang mag-alala. Magkakaanak ka rin ulit. Secretary Lou, may kalahating oras ka lang para pumunta sa West Palace. President Wen. Nasa Wen Tengzu, wala nang anak natin. Pero para sa'yo, wala man lang itong halaga, hindi ba? O, 7-6. President Wen. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. President Wen. Tama na. Ayoko makinig sa mga walang kwenta mong salita. Ngayon, gampanan mo ang tungkulin mo bilang punong sekretarya. Secretary Lou, matagal na kitang sinabihan na ang babaeng masyadong mahusay hindi palaging mabuti. Tignan mo kung gaano kabayas ang President Wen nyo. Ayaw niyang malasing ang malambing na bagong sekretarya. Kailangan pa niyang ipatawag ka rito. Ate Zhang Yue, pasensya na po. Hindi po ako umiinom ng alak. Hindi mo kailangan mag-sorry. Siya ay absent sa trabaho ng walang dahilan. Kung hindi dahil doon, ang inuman ngayon, siya sana ang iinom. Talagang may kinikilingan ka. Wen Tengzu, 3 taon kitang sinundan. Kailan mo ba ako hinarap ng may lambing? Kahit sandali man lang. Mahilig si Ate Zhang Yue sa trabaho. Check na dahil may importante siyang lakad ngayon kaya hindi siya nakapunta. Kasalanan ko ito dahil hindi ako marunong uminom. Kung hindi sana naabala si Ate Zhang Yue na pumunta pa. Ayos lang. Ang mabait na dalaga dapat juice lang iniinom. Ang alak ay trabaho ni Secretary Lou. Talagang marunong magpahalaga si President Wen sa mga babae. Totoo nga, 3 taon nang kasama niyo si Secretary Lou, hindi ba? Hindi pa namin nakita kahit minsan na dinala mo siya sa mga salo-salo para painumin ng juice. Kailangan pa rin uminom. Iba yon. Malakas uminom si Secretary Lou. Mahilig siyang uminom. Secretary Lou, tama ako, hindi ba? Nung para sa negosyo mo, inilalasing ko ang sarili ko hanggang sumakit ang tiyan at magsuka ng dugo. Sa paningin mo, dahil lang pala gusto kong uminom. Nakakatawa talaga. Ang akala ko sakripisyo ay isa lang palang biro na ako lang ang nante. Tama si President Wen. 1 araw lang akong hindi uminom. Hindi na mapakaling katawan ko. Halika Mr. Su. Sabay tayong uminom. Halika, halika. Inaantok ka na ba? Gusto mo bang ihatid mo na kita pauwi? Hindi pa ako inantok. Gusto kong hintayin si Ate Zhang Yue. Sige, idlip ka muna. Kaya pala ang 3 taong pagsasama ay hindi pala kayang talunin na 3 araw na bago. President Wen, dito na lang ako. Mukhang naparaming inom ni Ate Zhang Yue. Kayo na pong maghatid sa kanya pauwi. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Good night, President Wen. Good night.
Hindi po ako available ngayon. Nagkakawalang gana. Kung talagang kailangan mo ng kasiping, bakit hindi mo sinama si Bayo kanina? Hindi ba siyang nagustuhan mo? Napansin mo pala. Mas maganda talagang estudyante pa lang. Baguhan sa trabaho, walang muwang sa mundo. Malinis at madaling hubugin. Ano? Nagsiselos ka ba? Nagbibiro lang po ako, President Wen. Alam ko ang sarili kong lugar. Kung gano'n ang iniisip mo, mas mabuti pa nga. Halika dito, tulungan mo ako maligo. Huliin niyo siya! Bilisan niyo! Habulin niyo! Huliin niyo siya! Hayop kang babae ka? Ibinayad ka na ng mga magulang mo, tapos tatakas ka pa? Pakawalan niyo na ako. Ang utang ng tatay ko ay unti-unti kong babayaran. Magbabayad? Isa kang estudyanteng wala pang trabaho. Bukod sa mukhang yan, anong pang ipambabayad mo? Ha? Isama niyo siya! Bitawan niyo siya! Sino kang hamak na bata ka na manghihimasok sa negosyo ko? Sugurin niyo siya! Ya! Mag-ingat ka! Ya! Hintayan mo ko! Tara! Tara! Ayos ka lang ba? Ginoo, salamat po. Ikaw, ang sugat mo. Ayos lang. Gasgas lang to. Pero ikaw, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Wentensyo, minsan talaga mas gugustuhin ko pa na hindi mo na lang ako iniligtas noon. Para sana hindi ako hinila palabas ng impyerno para itulak ulit sa kailaliman. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Secretary Liu, may konting problema ang kontratang ito. Pakitingnan mo. Dito, mali ang pwesto ng decimal point. 50 milyon ang budget, biglang naging 5 milyon. Mukhang ang kontratang ito, hindi akong gumawa. Ang gumawa nito ay bagong assistant na si Bayo. Naiintindihan ko. Ako nang bahala sa pagkakamaling ito. Baliw ka ba? Napakalaking pagkakamali nito. Kahit pamayos ito, may dapat pa rin managot. Hindi mo naman kasalanan. Bakit mo pa dinadagdagan ang problema mo? Hindi ko sinabing akong mananagot. Kung sinong nagkamali, siya ang dapat managot. Bukod pa rito, ang empleyadong wala pang isang buwan na may malubhang pagkakamali sa trabaho ay maaaring tanggalan agad. President Wen, ano yun? Pumunta ka sa opisina ko. Magpaliwanag ka. Ano po ang gusto niyo ipaliwanag ko, President Wen? Bakit mo siya tinanggal? Siya ang gumawa ng kontrata ng Warner. Direktang nabawasan ng 10 beses ang presyo. Buti na lang ang kliyente ay may mabuting relasyon sa atin at pumayag na mag-sign muli ng tamang kontrata. Ang order na ito ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang bagong empleyado na gumawa ng malubhang pagkakamali ay maaaring tanggalin agad at panatilihin ang karapatang managot.
Oo, pasensya na po. Masyado po akong naging pabaya. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ang petsa ng pagpirma sa kontratang ito ay eksaktong araw na ikaw ay umabsent ng walang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, ang trabahong ito ay hindi sana na ibigay kay Bayu na isang bagong empleyado. Ibig mong sabihin, ako ang may pananagutan? Ibig mong sabihin, ako ang may kasalanan? Ikaw ang punong sekretarya na namumuno sa buong sekretarya. Kung nagkamali ang mga nasa ilalim mo, kanino pa ba isisisi kung hindi sa'yo? Hindi pa nga binanggit na nung pumasok siya ay nakalive ako at wala sa kumpanya. Kahit sabihin na lang na hindi niya alam, pwede naman siyang magtanong sa iba. O kaya hintayin na lang akong bumalik pero kusang loob siya nagpresenta at kumilos ng mag-isa. Kung nagkamali siya, dapat niyang panagutan. Ang mga tao sa opisina ay top graduate ng kani-kanilang larangan o may kahangahangang karanasan sa trabaho. Siya ay isang fresh graduate sa course ng sining lamang. Wala talaga siyang karapatang pumasok dito. Paano kung pilitin ko manatili siya? Puno ng posisyon ng sekretarya. Kung gusto mo siyang panatilihin, humanap na lang ng ibang posisyon para sa kanya. Kung puno na ang sekretarya na posisyon, ikaw ang magbigay ng pwesto sa kanya. Anong sinabi mo? President Wen, hindi po ito angkop. Ang proyekto ng sangay sa Fengcheng, ikaw ang hahawak. Hanggat hindi pa tapos ang proyekto, bawal kang bumalik sa punong tanggapan. Hindi na kailangan itaboy ninyo ako, President Wen. Ang kontrata ko sa Beyond Group ay may isang buwan nilang bago ma-expire. Ako na mismo ang aalis. Luzang Yue! Ano bang ugali mong yan? Anong ugali? Ang ugali ko magre-resign na ako. Hindi na ako magsiservisyo! Hindi na ako magsiservisyo! Luzang Yue! Talagang nakakataka ka ngayon. Ikaw na workaholic na parito ka sa akin sa araw ng trabaho. Shishi, balak ko nang umalis sa trabaho. Talaga? Ang kontrata ko sa trabaho, malapit nang mag-expire. Hindi ko na balak mag-renew. Nag-away ba kayo ni Wenting Zhu? Pagbabago lang sa trabaho, may nagtitipon. Normal na bagay lang yan. Sige, mas mabuti na rin siguro. Total, masyadong komplikado ang relasyon ninyo. Hindi kayo magkasintahan, pero hindi rin simpleng boss at empleyado. Kung magpapatuloy yan, ikaw ang masasaktan. Alam ko. Oo nga pala. Noong isang araw, may mga taga-pamilyang Gu na nagtanong sa akin tungkol sa'yo. Yoyoe, paano kung... Shishi, huwag mo nang ituloy. Hindi ako babalik sa pamilyang Gu. Bakit naman? Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Gu. At sila pang pinakamayaman sa high chain. Kung babalik ka ron, hindi mo naman kailangan magpakahirap ng ganito. Ang pagtamasa ng karangyaan ng pamilyang Gu ay may kapalit na halaga. Minsan ako ibinenta ng mga nagpalaki sa akin. Ayoko may benta muli ng sarili kong mga magulang. Kung sakali man na muli ka nilang hinanap sa akin, diretso ko na lang silang tatanggihan. Salamat sa pag-unawa sa akin. Magkapatid naman tayo. Bakit pa kailangan magsabi ng ganyan? Bumaba ka. Huwag mo akong piliting umakyat para kunin ka. Ayokong mapahiya ka sa harap ng kaibigan mo. Shishi, may kailangan lang ako asikasuhin. Uuna na ako. Ha? Operasyon sa matres? Nakunan si Yoyo Ha? Mukhang tumitigas ng loob mo Lu, Zen, Yue. Mukhang lumalakas ng loob mo Lu, Zhang, Yue. May kailangan ba kayo, Wenzong? Sumakay ka. Wenzong, kailangan kitang paalalahanan. Hindi ko na balak mag-renew ng kontrata sa Beyond Group. Wala na kayong karapatang utusan ako. Tapos na bang kontrata mo? Naayos mo na bang resignation mo? Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, sekretarya pa rin kita. Kailangan ba talagang ganito, Wenzong? May bago ka ng gusto. Hindi ba tayo pwedeng maghiwalay ng maayos? Kini-question mo ba ako? Secretary Lu, sumakay ka.
Sa ganitong mga bagay, huwag mo na sana akong isali sa susunod. Hindi ba interesado ka kay Bayo noon pa man? Mas mabuti pang siya ang hanapin mo. Hindi siya katulad mo. Maayos yung pagpapalaki sa kanya. Traditional siya. Hindi niya gusto ang pagkikipagtalik bago ang kasal. Liu Zhangyue, nilapastangan mo ba ako? Kaya, Wen Dingsu, hindi pa ako kasal. Pero may nangyayari sa atin. Ibig sabihin, masamang pagpapalaki sa akin. Malandi at hindi karapat dapat pahalagahan. Wen Dingsu, bakit ngayon ko lang napansin na isa kang walang hiya? Ang kontrata ko sa Beyond Group ay may isang buwan pa. Susundin ko ang plano mo at pupunta sa fencing branch para bigyan kayo ng espasyo ng bago mo. Ang babaeng ito, malakas pala ang sampal. Hello? Wenzong, may charity galang pamiligo na gaganapin. Inaanyahan po kayo. Pupunta po ba kayo? Sige. Pamilya mo. Liu Zhangyue. Sa panahong ito, mas mabuti nang umiwas ka muna sa Fengcheng. Narinig niyo ba? Tinawag kaninang finance director sa opisina ni Wenzong at sinagawa ng todo. Ha? Bakit daw? Ano pa nga ba? Yung bagong si Bayo, nagkamali na naman sa report. Pinapaguran siya ni Wenzong, kaya naghahanap ng sasalo ng sisi. Minamalas lang ang finance director na tapat sa kanya. Ay, grabe talaga ang pag-aaruga ni Wenzong sa kanya. Ilang beses na nakita kong si Wenzong, siya mismo ang sumusundo sa kanya papunta at pauwi sa trabaho. Hindi ba niya balak magibabaw at maging misis ng presidente? Shhh! Huwag kayong ganyan magsalita. Lahat sa kumpanya, alam relasyon ni na Miss Zhangyue at Wenzong. Ay hindi basta-basta. Narinig ko na nakita ng mga magulang. Hindi naman siguro ganun kabasta si Wenzong. Hindi ko alam. Sa oras na trabaho, bakit nagkakatipon-tipon sa pantry? Kakalis ko lang sa business trip ngayong araw. Hindi alam ang disiplina? Miss Lu, nakabalik ka na? Pumalik na sa pwesto at maghanda. Magkakaroon ng department meeting. Bilisan natin. Tara. Miss Zhangyue, ang pwesto mo. Anong problema sa pwesto ko? Wen Dingsu, isang buwan lang ako naka-business trip. Ang pwesto ko, okupado na ni Bayo. Kung alis pa ako na ilang araw, babalik ba ako para direktang dumalo sa kasal niyo? Ate Zhangyue, ikaw ay bumalik na? Tapos ng proyekto sa Fengcheng, bumalik ako para i-report ang trabaho. Pasensya na, Ate Zhangyue. Hindi ko intensyon na okupahan ang pwesto mo. Hindi ko alam na babalik ka ngayon. Si Wenzong, aayusin ko na talis na. Bayo, hindi mo na kailangang ayusin. Ang pwestong ito, sa susunod, sa'yo na. Ate Zhangyue, galit ka ba? Pasensya na talaga. Ako... Anong nangyari? Wenzong, wala naman. Si Ate Zhangyue pumalik mula sa business trip. Kasalukuyan kong inayos ang mga gamit o kung ibigay ko ang pwesto sa kanya. Liu Zhangyue, pagkabalik mo, agad nang nag-aabang sa opisina. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Wenzong, alam mo bang sinasabi mo? Huwag mong sisihin si Ate Zhangyue. Wenzong, hindi ako pinilit ni Ate Zhangyue na ibalik ang pwesto. Ako mismong nakaramdam na hindi tama at nais ko itong ilipat. Huwag mo siyang pagilitan. Sama ka sa akin sa opisina. Miss Lu, wala lang to. Matagal tayong di nagkita. Namiss mo ba ako? Wenzong, tapos na tayo. Hindi ikaw magsasabi kung tapos na ba.
Secretary Lu, aso ka ba? Sabi ko na tapos na tayo. Ngunit bumalik ako upang report ang trabaho. Tapos ng proyekto sa Fengcheng. Ang kontrata ko, tatapusin sa loob ng 3 araw. Nasa kumpanya ko upang ayusin ang transisyon ng trabaho. Pakiusap. Pirmahan mo ang aking resignation form mamaya. Secretary Lu, galit ka pa rin sa akin? Galit? Dahil inagaw ni Bayo ang pwesto mo. Sinuway mo ang utos ko. At nagpunta sa Fengcheng sa sarili mong pagpapasya. Inaasahan mo pa ba na i-reserve ko ang pwesto mo? Mas maganda kung ganun. Basta pirmahan mo lang ang resignation ko at aalis agad ako. Losang Yue! Wenzong, noong una, ikaw nang ligtas sa akin. Binayaran mo ang utang kong 3 milyon. Pero nakipagtalik din ako sa'yo ng 3 taon. Pantay na ba yun? Ganito mo ba iniisip ang relasyon natin? Kung hindi Wentingso. Ngayon, dito mismo ipapaliwanag natin ang lahat. Alam ko kung anong tipong gusto mo. Katulad ni Bayo, ang delisay at inosenteng kuneho. Sa nakaraang 3 taon, ako lang palang panglibang mo kapag nalulungkot ka. Alam mo ito, mas mabuti kaysa sa iba. Hindi kita mahal. At hindi mo rin ako mahal. Hindi ba? Tama. Tama ang sinabi mo. Hindi kita minahal kailanman. Mukhang alam mo talaga ang posisyon mo. Alam ko ng katotohanan ito. Ngunit bakit ngayon na sinabi mo sa akin sa mismong bibig mo? Parang sumakit pa rin ang puso ko sandali. Kaya, magre-resign ako. Lahat ay masaya. Ang resignation form, ipasa mo lang. Pipirmahan ko. Salamat in advance, Wenzong. Pero hindi ngayon. Ang kontrata mo sa Bion tatapusin pa sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon, bumalik ka na at gawin ang trabaho mo. Kaya, yung aso si Wentengzo na yan, kahit 3 araw pa lang, ayaw ka pang pakawalan. At gusto pang ipagawa sa'yo ang isang malaking proyekto sa huling 3 araw mo. Ito na ba tinatawag na matinding gera? Wala na. Sapat na. Dito sa Bion, tatagal lang ako ng huling 3 araw. Parang pagkatapos ng huling tungkulin ko, wala na talagang magagawa. Aking kawawang manggagawa talaga. Di mo matatalong malakas sa mahina. Ah, tama Yoe. Nung huling umalis ka, may lumabas na papel sa bag mo. Zengyoy, pwede ka ba pumunta sa venue? May lang bagay ako hindi naiintindihan. Dadating ako kagad. Shishi, uumpisahan ko muna ang trabaho. May problema ba? Zengyoy, nandito ka na. Ganito kasi. Ang ilang borda na ito ay para sa huling exhibit. May 2 tali para isabit at sa oras ng exhibit, unti-unti ito nababagsak. Ang borda na ito ay mula sa itaas ay dandahang bumabagsak. Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto ko suriin mo rin para sa seguridad. Sige. Zhangyoe, sa kumpanya natin, kapag gumagawa tayo ng non-heritage projects, wala masyadong kita, diba? Ang mga proyektong ito, hindi talaga para sa pera. Ginagawa ito para sa reputasyon. Ah, naiintindihan ko na. Para ipalaganap ang ating intangible cultural heritage upang mas maraming taong makakakita ng mga kayamanang iniwan ng ating mga ninuno. Oo, ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpak ang nagpasimula ng event na ito. Ang president ng Bayon Group, President Wentengzo, umakyat sa entablado para magsalita. Tingnan mo! Paano ito nahulog? Mag-ingat kayo! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Mag-ingat! Tingnan mo, ayos lang mo siya. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos naman kung ganun. Baka mas mabuting pumunta tayo sa ospital. Talagang ayos lang ako, Mr. Wen. Ngunit, sige isang iyo eh. Wentengzo. Kaya pala, ang 3 taong ginugol ko sa piling mo. Talaga, walang kahulugan. Sengyue, kising ka na. May sakit pa sa katawan mo? Ang pagkakasugat niya ay bunga ng kanyang sariling pagkakamali. Bakit mo siya pinapansin? Bunga ng sariling pagkakamali. Mr. Wen, pakilinaw mo nga. Ang dahilan ng aksidenteng ito, nangyari ito dahil sa isang tali na sumabit sa borda ng natanggal. Kahit nasira ang CCTV, pero ayon sa alaala ng mga manggagawa sa lugar, bago nangyari ang insidente, isa lang ang tao na nasa lugar na yun. At yun ay ikaw. Kaya iniisip mo na sinadya ako ang napaluwag ng tali?
Sabihin mo sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit ka lumapit sa tali? Sabi ni Bayo, nag-aalala siya sa kaligtasan at gusto niya itong muling suriin. Hindi mo hinawakan ng tali. Hindi. Parang meron? Ano? Zhang Yue. Naalala ko lang, parang nung iyon, hinila mo ang tali. Kaya iniisip kong, Huwag kang matakot. Ipatuloy mo. kaya iniisip ko, baka nung panahong na yun, hindi sinadya na ipaluwag ang tali. Mr. Wen, pasensya na. Hindi ko alam na kahit galawin ng tali, ay magkakaroon ng ganitong seryosong epekto. Kung alam ko lang, pinigilan ko si Zhang Yue. Baka hindi na mangyari ang ganitong insidente. Bayo, ulitin mo. Ano nga nahawakan ko? Mr. Wen, galit ba si Zhang Yue? Natatakot ako. Tanong ko sa kanya. Hindi ka makikialam. Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Alin sa sinabi niya hindi totoo? Mr. Wen, lahat ng sinabi ko totoo. Kung hindi ka maniniwala, pwede mong tingnan ng CCTV. Hindi mo ba narinig kanina? Sabi nga sira ang CCTV! Sapat na bang pagsigaw mo? Anong karapatan mo na magalit sa iba? Mr. Wen, hindi talaga ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa'yo. Wen Tengzu, 3 taon tayong magkasama. Akala ko dati, kahit hindi mo ako mahal, maiintindihan mo pa rin ako. Ngunit tila, wala kang pinaka-basic na tiwala sa akin. Sasabihin kong muli, hindi ko hinawakan ng tali at wala rin akong motibo para gawin iyon. Bayo, kahit sira ang CCTV, maaari pa rin na may ebidensyang maiiwan. Sigurado ka bang akong humawak ng tali? Hindi mo ba babaguhin na sinabi mo? Zhang Yue, kahit sobrang paghanga ko sa'yo at gusto kitang tulungan, ngunit ngayon na nangyari ang ganitong seryosong bagay, hindi ako sanay magsinungaling. Sigurado ka ba na nakita mo mismo na hinawakan ko ang tali? Liu Zhangyue, paulit-ulit mo na lang tinatanong. Gusto mo bang ilang beses pa? Kung makakakita ako ng ebidensya na nagsisinungaling ka, paano ka mag-a-apologize sa akin? Sasampalin kita ng 1 beses. Sasampalin kita ng 1 beses. Zhang Yue, nakakakaba ka talaga sa ganyan. Liu Zhangyue, kailan ka ba titigil? Kanina, hindi ka ba sigurado na nakita mo akong humawak ng tali? O inaamin mo lang ba na nagsisinungaling ka kanina? Hindi siya talagang makakahanap ng ebidensya. Imposible. Sinira ko ng CCTV ng maaga. Ano ba bang ebidensyang makukuha niya? Sigurado sinusubukan lang niya akong lokohin. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Hindi ako pwedeng magpakatanga. Mananagot ako sa bawat salitang sinabi ko. Siyempre, handa akong tumaya sa'yo. Ngunit, hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghahanap. Ngayong nangyari, ang ganitong seryosong aksidente at marami pang trabahong kailangang aksikasuhin. Abala ang lahat. Walang masyadong oras para maghintay sa'yo. 10 minuto lang ay sapat na. Ana, pwede bang humingi ng pabor na tulungan akong hanapin ng isang tao? Magandang... Hello sa lahat. Sino ba siya? Kanina, habang inaayos ang lugar, nakita namin siyang nagre-record ng video. Baka nakuhanan niya rin ng ibang ebidensya. Pwisit, bakit hindi ko napansin kanina nang may nagvi-video? Eto po, Secretary Lu. Kinuha ko lang ng mabilis. Hindi ko alam kung yung nakuhanan ko ay yung gusto mo. Hindi rin ako sigurado. Pakitignan niyo lang po. Hihintayin ko na lang po sa labas. Baka naman wala rin siya nakuha. Bayo, sabi mo nakita mo ako na humawak ng tali. Ano to? Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto kong suriin mo ulit pero sigurado walang mangyari. Sige. Ano? Hindi ko ginawa! Hindi mo inaasahan na talagang makakahanap ako ng ebidensya. Hindi mo rin inaasahan na mabilis ako makakita ng ebidensya. Paano nangyari ng sabay? May nakapag-video lang na pagkakataon kung hindi ganito. Wala talaga si Zhang Yue ngayon. Kung walang ebidensyang ito, hindi ko makakalabas ngayon ng ganito kabilis. Ganito bang iniisip mo? Zhang Yue! Kahit walang video, maaari ko pa rin tawagan ng pulis. Titingnan lang kung may fingerprint ako sa tali, makikita mo agad. Ginagamit mo ang ganitong mababaw at tanga na paraan para pasamayin ng tao. Bakit mo akalaing gagana yun? Dahil ba may sumusuporta sa'yo? Tatanggapin ko na lang at palalagpasin na parang wala lang. Mr. Wen... Tama na! Wenzong, ito ang aming taya niya. Sinusunod ko lang ang aming pusta. May problema ba?
May nagawa ba akong mali? Inakusahan niya ako o sinubukang ipahamak ako. Baka sinadya niyang hilahin ang tali para akong sisihin. Kung walang ebidensya ngayon, tatagal lang ang kanyang salita at sa pagkampi mo sa kanya. Kahit tumalon ako sa ilog, sasabihin pa rin ng iba na ito ay takot sa parusa o suicide. Bakit ko pa kailangan magdusa ng ganito? Kung ako ay napahamak, hindi ko ba maaaring ipaglaban ang aking karapatan? Isang sampal lang naman. Napakasama ko na. Inaamin ko, nagsisinungaling ako. Dapat ko tanggapin ang sampal na ito. Ngunit, hindi ko naman hinalo ang tali at sa video, walang kuha ng kamay ko sa tali. Wala ebidensya ng ganon. Sinasabi mo na akong humila ng tali para akusahan ka? Hindi mo rin ba ginagamit ng pagkakataon para akusahan ako? Ano pa bang mas mataas sa akin? Nainggit lang ako dahil may ikaw sa tabi ni Wenzong. Kaya sa sandaling iyon, nagsinungaling ako. Wenzong, pasensya na. Aking pagkakamali ito. Hindi ako dapat naging tanga. Hindi ko dapat iniisip na kung may bahid lang si Zhang Yue. At hindi perpekto. Siguro, hindi mo siya magiging ganun ka-interesado at mapapansin mo rin ako. Alam kong kasuklam-suklam ang iniisip ko. Si Zhang Yue nga ang nauna sa tabi mo. Ako ang pangalawa. Hindi ka pangalawa. Dito nagtatapos ang usapang ito. Tumigil na kayong dalawa. Kaya pala, tama nga ang kasabihan. Ang hindi minamahal ang siyang tunay na pangalawa. Wenzong, 3 araw na lang natitira sa kontrata ko kay Bayon. At nasugatan ako, ito ay saklaw ng work injury. Hindi na ako makakabalik sa trabaho. Pahiramin ko ang ospital ng medical certificate. Ibibigay ko ito sa HR para mag-leave at para humingi ng bayad sa work injury. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Pirmahan mo agad ang lahat ng dokumento. Lu Zhang Yue, babalik ka na naman sa gulo. Gulo? Wenzong, overthinking ka. Nagsugatan ako. Huwag ako istorbahin. Pakiusap, agad kayong umalis sa aking kwarto. Lu Zhang Yue, Umalis na kayo!